Eto na po ang magiging katapat ni Digong. Nakaka-impress yung kanyang interview with Karen Davila. Marami siyang isiniwalat eh. People of Davao City need change. Yan ang kanyang pinupunto. May clamor para siya ay tumulong sa mga Davaoenyo na napakatagal na daw na pinabayaan. Tinakot siguro ng mga Duterte. Yun yung maganda sigurong term, binaluktot ang kaisipan ng mga Duterte at pinaniwala. Parang parang North Korea, Siguro pag lumalabas ang isang taga Davao, out of Davao halimbawa, pumunta ng Metro Manila, pumunta ng Cebu City halimbawa, siguro nagugulat. Oh, there's a better place. There's a lot better place than Davao City. Kasi yun yung in-instill sa kanila na ang Davao ay ganito, safest city. Pero sa balita, ang Davao ata ang madalas ay taguan ng mga kriminal. Bakit diyan tumatago? Anong meron diyan? Kahit siguro yung mga kriminal na hindi taga diyan, madalas ay diyan talaga na titiklo. Nograles emphasized his decision to leave his post. Matindi to despite the benefits, including a lifetime pension. Dahil mawawala yan bilang siya ay, bilang etong si Nograles ay Civil Service Commission Chairman. At ilang taon na lang sana ay magre-retiro na nga etong si Nograles. Anong sabi niya? Lifetime pension. At ang kapalit niya daw niyan ay ang pagbalik niya sa Davao and offer his more than 2 decades of government experience to the city. May malaking clamor daw sa kanya. Yan yung gusto niyang ipaintindi. Hindi kasi biro na mawalan ka ng lifetime pension. 5 taon na lang magre-retiro na etong si Nograles sa Civil Service Commission as Civil Service Commission Chairman. Pero yung deep connection niya with Davao, describing the city as his first love and the reason he entered public service. Yan. Gusto niyang i-challenge etong si Digong. Marami siyang ito ang sinabi niya, he officially filed his certificate of candidacy on Tuesday, launching his campaign on a platform of choice, chance, and change. Yan yung gusto niya. Choice. Dahil matagal na kasing walang freedom itong mga Davaoenos to choose. Wala silang chance for others to at least lead the city. At syempre yung pagbabago. Diba? Ano ba ang pagbabago na gusto natong si Nograles? Hindi kasi sanay ang mga Duterte sa tinatawag na transparency and accountability. Siguro yun yung una, yun yung dapat. Dahil napakarami daw pondo na hindi naman nagastos ng tama kung saan lang napunta. At ang gustong i-emphasize natong si Nograles ay yung problema ng Davao City sa pagbaha. Sobrang mas malala daw ang pagbaha dyan sa Davao City kaysa sa Metro Manila. Despite having Duterte from Davao City as a president in 6 years, pero parang, di ba, yung allocation malalaki sa Davao City, pero you don't see any projects that would worth the allocation nga na binibigay. So, yan ata ang gustong ipunto muna na pagbabago netong si Nograles. Yung accountability, transparency, dahil diyan po allergic ang mga Duterte. At siguro nasanay na rin ang mga taga Davao. 'Di ba? Walang choice kundi pagkatiwalaan na lang kuno yung kanilang leader. Dahil nga posible na nabaluktot na ang kanilang kaisipan at ang masaklap diyan, posibleng marami sa kanila, marami doon sa mga leaders ng mga LGUs diyan sa Davao ay natakot na rin, tinakot na rin, matagal nang tinatakot. Good luck.